Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang na iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong magpagningning ang iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatay matatag, upang sa iyong pagtataguyod kami sumapit sa iyong pinangakong marilag na hinaharap. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Juan. Mga kapatid, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid. Katulad ni Kristo, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng demonyo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay nang nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, at ang lahat ay nang lumalangoy. Umawit ang daigdigan sa lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating na maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad na sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kulagan ng salita nito'y, "Guro, halika kayo tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanya tinitirhan at tumuli sila roon ng araw na iyon. No'y mag-iika-4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang ganito'y Kristo, ay sinama ni Andres kay Jesus. Tingnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan, ang ipangangalan ko si Cephas." Ang katubas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon mula kay San Juan, ay ating natunghayan ang mga unang naging alagad ng Panginoon, yung mga unang sumunod sa ating Panginoon. Bagamat masasabi natin na iba itong version nito kumpara doon sa tatlong synoptic gospel na si San Marcos, San Lucas at San Mateo. Dahil doon sa mga synoptic gospels, makita natin na inilalarawan si Jesus na naglalakad sa dalampasigat ay tinawag niya kanyang mga unang naging alagad. Yun nga si Simon at si Andres. Pero dito ay ating natunghayan na sila yung tila bagang para nakatagpo sa ating Panginoon. Dahil nung sinabi ni Juan Bautista na itong kordero ng Diyos, kagad-agad dalawa sa mga alagad ni Juan ay sumunod sa ating Panginoon. At tinanong, ang tanong sa kanila ni Jesus ay, "Anong hinahanap ninyo?" Pero sa halip na sagutin nila yung tanong ay, ang naging tugon nila ay, "Saan po kayo nakatira?" At ang naging tugon dito ni Jesus, maganda, "Halika kayo at tingnan ninyo." Halika kayo at tingnan ninyo. At yun nga nangyari. At isa nga daw po doon sa mga naging sumunod sa ating Panginoon ay si Andres. At ito naman si Andres ay tinawag ang kanyang kapatid na si Simon, na kinikilalang Pedro. At sinabi niya, "Natagpuan namin ang Kristo," na ibig sabihin ay Mesiyas. Mga kapatid, pagtawag, pagtugon, pagsunod, pagtugon sa panyayan ng ating Panginoon. Yan ang parating paalala sa atin ng ating inang simbahan. Kahapon po, habang ako ay nag-scroll sa aking cellphone, meron palang app doon na screen time. Kung gaano katagal nagagamit ang cellphone. Natuwa naman ako dahil 16% down pala ako sa paggamit ko ng cellphone. Ibig sabihin, parang itong mga nagdaang araw, pababa yung mga oras ng paggamit ko ng cellphone. Kasi nakarecord doon sa screen time na basta nakalagay doon yung percentage. Tayo na lang po i-check mamaya sa inyong mga cellphones. Pero screen time doon
At doon natagpuan ko na kahapon, 16% down ako sa paggamit ko ng cellphone. Natuwa naman ako, yung sabihin ay hindi na ako masyadong ganun kahapon sa cellphone. Ewan ko lang mo sa atin. Baka marami maya taas ng taas. Pero pahalaga iyon. Kasi tanong kahapon, kung 16% down ako, ano kaya ginawa ko? Natulog, nanood ba ng TV, nanahimik. Para nakatulog ata ako kaya hindi ko nagamit yung cellphone kahapon. Well, anyway, siguro ito isang magandang paalala sa atin. Kung nais atin talaga na makatugon sa paanyaya ng Panginoon na halik kayo at tignan natin, ay kinakailangan maglaan talaga tayo ng oras, personal na oras, na makiniig ang Diyos sa pamamaraan. Maring sa pananahimik, sa pananalangin, o kaya ay sa pakikinig sa Kanya. Totoo, ang mga gadgets ngayon ay mahalaga sa ating buhay. Pero madalas, kung mapapasin natin sa buong araw, anong hawak-hawak natin? Ang mga cellphones. At pag-isang pagka-cellphones na ang hawak natin, ay talagang di natin napapasin na lumilipas ang oras. Hindi ko man sinasabi na tuloy natin talikuran ng cellphone, pero talagang kailangan natin iyan, especially for communications, para sa, basically for communication. Siyempre sa paglilibang, pero minsan din natin napapansin na yung maghapon natin ay halos nauubos sa paggamit natin ng gadgets. At pagka ganoon, ay ito isang malaking, hindi naman distraction, pero tingnan din natin na baka katulad realization ko na 16% down pala ako kahapon sa paggamit. Natuwa naman ako, sabi nga, natuwa naman ako doon na bumaba. Siguro yung mga pagkakataon na dapat ay nanahimik, dasal, ako sa pagkakataong iyaon. Dahil yun na mahalaga para makatugon tayo sa patuloy na paanyaya sa atin ng Panginoon na halik kayo at tignan natin. Halik kayo at tignan natin. Paano natin makikita kung di tayo tatahimik? Paano tayo makakita sa ating Panginoon kung di tayo makikinig? Dahil sa maraming mga bagay na pinagkakabalahanan ng bawat isa sa atin. Ngayon, sa ating pong unang pagbasa, medyo mabigat yung mga panalita ni San Juan sa atin. Bakit? Ang sinabi dito, ang sino mang gumawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay gumawa ng kasalanan ang Diablo. Mabigat, eye-opener yung para sa mga sa atin. Bakit? Kasi ang paanyaya sa atin ng Panginoon ay patuloy gumawa ng kabutihan at ay nagiging katulad ng ating Panginoon. Pero kapag tayo patuloy sa pagkakasala, nagiging kampon tayo ng Diablo. Nagiging kampon tayo ng Diablo. Kaya maaaring hindi tayo aware masyado sa lahat ng ating ginagawa minsan. Pero ito yung pagkakataon nga, katulad ng sinabi natin kanina, huminto, tumahimik, makinig, para suriin ang ating buhay. Para suriin ang ating buhay. Kaya minsan binabanggit ko na rin po na minsan maganda na magbalik tanaw tayo sa maghapon. Hindi para bilangin yung kabutihan. Kung titignan natin, ano ba yung nangyari sa atin sa maghapon? Ano ba yung nangyari sa atin sa maghapon?
Naging productive ba? Fruitful ba maghapon natin? O sadyang parang lumipas lamang ang maghapon ng bawat isa sa atin? Ang panyaya ni Jesus sa ating Ebanghelyo, katulad ng mga unang tumugon sa Kanya na sumunod, halikayo at tignan ninyo. Pero ngayon, ang panyaya sa atin ng Panginoon, halikayo, manahimik, makinig. Amen. Tinatawag ng Diyos sa kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan, naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan, naway patuloy na magtiyaga na may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at may karamdaman, naway maunawaan na tutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway mapaghingalay sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Ricardo Gutierrez, Orlando C. Ignacio Jr. para sa natatayang kahilingan ni Josephine Bardos, para kay Marian Cruz na nagdiriwan ng kanyang karawan. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan kagalingan nila Apolinario Katalig, Ligaya Katalig, Virginia Franco at Tony Cruz. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Teresita Rose, Angeles Apolonio, Candido, Soledad, Aurelia at Angeline. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mo makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-alit na double check na agad ang mga pintilan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan na iyong kalobat ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Dating dingin sabi naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin nakikisama siyang mabuti upang sa pili mo'y maitapok niya kami. Ang sangkatauhang nawala siya noon ay kanyang ipinipisa muli sa iyo ngayon upang napinsala nung sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkalitinungin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami na kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming yung pinapagsalo sa banal na pagkinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris. Celipan dis ostium, bella premutus tilia, larobur per auxilium, unit Panalangin sa Santisimo Sakramento. Panginoon ko, Diyos ko, ako'y naniniwalang ikaw ay tunay naririyan sa Santisimo Sakramento sa altar. Ang puso ko'y nagpupuri at sumasamba sa iyo ng buong kapakumbabaan. O anong ligaya ng ang makapagkaisa kay Jesucristo, ang makiligsiyan ng walang pag-alinlangan at pagbabantulot. Itulot mo nawa na akong abang nagpupuri sa iyo, na siya namang lubang dakila sa ibabaw ng lupa, ay magpagindapat na sambahin ka ng walang hanggan sa kalakitan. Amen. Panalangin kay Apostol San Judas Tadeo. O kabalbanalang Apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkadalos sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka ng marami. Ngunit ikaw ay nakinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasi ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo ako na isang kalusunos na makasalanan. Gamitin ang iyong karangal at kapangyarihan upang dulutan ng lunas at awa ang mga dumudulog sa iyo. Sakluluhan mo ako sa maigpit kong pangailangan upang matamo ang kalinga at aliw ng langit sa lahat kong mga hilahil, hapis at tiisin, lalo ng aking mga kahilingan ngayon. Ating ikambitin ang ating mga natatayang kahilingan kay Judas Tadeo. Pasasalamatan ko ang Diyos sa kasama mo at ng mga santo at mga anghel sa langit magpakailanman. Ipinangangako ko o San Judas Tadeo na lagi kong gugulain ang biyayang ito at kailan may hindi ako titigil sa pagkaparangal sa iyo bilang aking tangi at makapangyarihang patron at sisikapin kong akitin ang iba na mamintuho sa iyo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Apostol San Judas Tadeo,
Apostol San Judas Tadeo, huwara ng kababaang loob, salamin ng pagtitiis, lido ng kalinisan, alab ng pag-ibig ng Diyos. Apostol San Judas Tadeo, aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasin ng mga walang pag-asa. Tantum Lauset jubilatio, saluso, dorvirtus coque, sit et benedictio, procidenti, abut troque comparsi, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presitisti eis. Oremus. Deus qui nobis ab sacramento mirabili, passionis sue memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguis tua sacra mysterio venerari, ut redemptionis sui fructum, in nobis susciter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pagpupuri, purihin ng Diyos, purihin ng kanyang santong ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos totoo, tao namang totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso, purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo, purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, purihin ang kalisinisang paglilihis sa Kanya, purihin ang malulhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan, purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo, purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal.